Purihin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po para sa ating lahat na mga sumusubaybay sa ating himpilan, Emmanuel TV Network. We all believe that Jesus Christ is God. We all believe in the Trinity. So that so much more is the thing that will make you stay and make you continue on with faith. Ito po ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pagsama hanggang sa mga susunod po nating pagtatanghal. Ako po si Brother Marco, si Evangelista, na lagi pong nagpapaalala at nagsasabing, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong taga-subaybay, isa na naman pong pag-aaral ang ating gagawin dito po sa ating programang Defend the Faith ng Emmanuel TV Network. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. At sa pagkakataon pong ito, nung nakaraan ay nag-i-scroll ako sa social media. Meron po akong napanood na isang vlogger. At itong vlogger na to ay confused daw siya kung bakit sa loob ng Iglesia Katolika parang hindi tama yung ibinigay na 10 Commandments ayon sa pagkakahanay. Ibinigay ng Diyos kay Moises. So sabi ko, ano kayang ibig niya sabihin? So kalaunan po dun sa kanyang programa or sa kanyang vlog, pinakita niya yung isang halimbawa ng isang simbahan. At alam naman natin, palagay ko pamilyar kayo, lahat halos ng mga parokya mayroon pong nakalagay na 10 Commandments sa harapan o sa mga patio. No? Minsan nakaukit pa talaga ito sa malalaking mga bato. Kung saan nakalagay doon, chronologically nakalagay yung 10 Commandments, ang 10 utos ng Diyos. So sabi ko, along the panunood ng vlog na ito, ano kaya ang dahilan at siya ay confused doon sa 10 utos? At yon nalaman natin bakit daw sa 10 Commandments ng Catholic Church ay hindi nakalagay in particular yung huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga imahe. So ang mangyayari po ngayon, mga minamahal kong taga-subaybay, suriin nating mabuti kung may punto ba yung question na ito. Mali ba ang 10 Commandments na inilalatag ng Iglesia Katolika, partikular doon po sa harap ng mga parokya, sa mga plaza, ng mga simbahan, nakaukit ang 10 Commandments? Ang maganda po, basahin natin directly sa Bible kung ano talaga yung pagkakasunod-sunod ng utos ng Diyos. Hayaan po ninyong buksan natin ang banal na kasulatan sa bahagi po ng Exodus chapter 20, sisimulan po natin ng verse 1. At ganito po ang ating mababasa. The 10 Commandments. God spoke all these words. I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of that place of slavery. You shall not have other gods instead of me. You shall not make idols or any image of things that are in the heavens above, or that are upon the earth, or that are in the waters under the earth. You shall not bow before them, nor shall you serve them. I, the Lord, am your God, a jealous God, who punishes the sins of fathers upon their sons until the third and fourth generations of those who hate me. But I will show my favor for 1,000 generations of those who love me and observe my commandments. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave unpunished those who use His name in vain. Remember the Sabbath and keep it holy. 6 days you shall labor and do your work, but the seventh day is the Sabbath in honor of the Lord your God. You shall not do any work, neither you, nor your son, nor your daughter,
nor your male slave, nor your female slave, nor your animals, nor the foreigner who dwells with you. The Lord made the heavens and the earth and the seas, and that which is in them in 6 days. For he rested the seventh day. Thus the Lord blessed the Sabbath and declared it to be sacred. Honor your father and your mother, so that your days may be lengthened in the land that the Lord your God will give you. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false witness against your neighbors. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male slave, nor his female slave, nor his oxen, nor his donkey, nor anything that belongs to your neighbor. So ito po yung eksaktong nakalagay sa Bible, ang 10 utos ng Diyos. At dito po, makikita natin, lilinawin lamang po natin, ang question ng mga protestante, in particular po yung vlogger na binabanggit ko sa inyo, di ko na i-mention yung pangalan niya, no? Dapat daw, nakalagay ito chronologically. Ngayon, sabi ko, kapag ka nakalagay ito, according dun sa nais niyang mangyari, ang lalabas po, hindi 10 ang utos. Bakit? Tingnan ho natin ha. Kung babasahin natin sa Tagalog, ganito ang magiging liwat. Sa number 1, ako si Yahweh ang Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto. Yun o yung verse 1 to 2. Pagdating ng verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang sasamba. So, meron na pong 2 paglalahad yun, ano? Pero ang unang utos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Verse 3 po yan ng Exodus chapter 20. And then, pag sinundan po natin, huwag kang gagawa ng imahen. So, order po yun utos yun. Huwag kang gagawa ng imahen. 2 na po yun. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. So, yun po yung 3. Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Panginoon. 4. Ilaan mo ang araw ng pamamahinga. Honor. Thy father and thy mother. Pang-6. Huwag kang papatay. Pang-7. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba o maangkin ang ari-arian ng iyong kapwa. So lalabas po kung ating ibabagtas isa-isa, ibabaybay isa-isa ang utos ng Diyos, katulad po ng mentalidad ng protestanteng mga tagapagturo, lalabas po hindi 10 ang utos, so sobra po. Kasi pagka ho ating inihiwalay doon sa unang commandment, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, tapos siniwalay mo yung isang bahagi, huwag kang gagawa ng imahen, hinihiwalay mo yung huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, ang lalabas pong bilang niyan, mga minamahal kong taga-subaybay, ay 1, 2, yung verse 3, verse 4, 3, verse 5, 4, verse 7, 5, verse 8, 6, verse 12, 7, verse 13, verse 14 ay magiging 8, verse 15 ay magiging 9, verse 16 ay magiging 10, verse 17 ay magiging 11. So, paano po yun? 10 lang ang utos ng Diyos. Di parang sila ngayon ang magulo. Sila ngayon ang magkakaroon ng problema. 10 lang, naging 11 Di ba? Kung ihiwalay natin yung gusto nilang mangyari, according po sa paglalahad ng Biblia, na ikaw ay wag sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, tapos ihiwalay natin yung wag kang gagawa ng imahen, at ihiwalay natin yung wag mo silang yuyukuran ni sasambahin. So itong 3 ito, mga minamahal kong taga-subaybay, sa ginawa ng ating Santa Iglesia, na paglalahad ng 10 utos, sinamarize po yung 3 yan. Pinagsama-sama po sa isang utos. Yung huwag kang gagawa ng imahen at yung huwag kang yuyukod sa kanila. Huwag mo silang sasambahin. Nakasummarize po yan doon sa unang utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos
maliban sa akin. So, ang mangyayari, pag ito po'y sinamarize natin sa isang utos, kasi nandun yung kabuuan ng kahulugan nito, yung essence ng utos sa una ay lalabas po ang eksaktong bilang 10 ang utos ng Diyos. The 10 Commandments of God. Now, bigyan natin ng linaw na kukonfuse sila, nalilito sila. Hindi naman kalito-lito. Bakit? Sapagkat pag sinabing, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, ang tinutukoy ng Diyos, maliwanag pong pinakilala ng Biblia, yung mga Diyos-Diyosan. Sino itong mga ito? Ito pong kilala sa tawag na Diana sa Tagalog o Artemis sa English. Ito po'y makikita natin sa Aklat ng Gawa, chapter 19, verse 26 hanggang 28 at verse 34. Ang Diyos-Diyosang si Baal na nakasulat po sa Jeremiah chapter 19, verse 5. Ang Diyos-Diyosang si Tammuz na makikita po natin sa Ezekiel chapter 8 at ito po ay nakalagay sa verse 5 hanggang 15. Nariyan din po ang Diyos-Diyosang si Molech nasa unang aklat ng hari chapter 11 verse 7. Nariyan din po ang Diyos-Diyosang si Istar na nasa Jeremiah chapter 44 verse 17 at 25. Makikita rin po sa Biblia ang Diyos-Diyosang si Moloch at si Renfan na nasa Gawa chapter 7 verse 43. Nakita rin po natin sa Gawa chapter 7 verse 41 ang tinatawag na bisirong baka na ginawa ni Aaron. Nariyan din po ang pagsamba ng mga tao sa mga nakakatakot na larawan ng mga halimaw at ng araw. Ito po'y makikita natin sa Ezekiel chapter 8 verse 16. Nariyan pa po ang Diyos-Diyosang si Baal-Zebub nasa ikalawang aklat ng hari chapter 1 verse 16. Kaya po mga ginigilo kong taga-subaybay, nung sinabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, automatically yung utos pong ito nakapaloob po riyan, yung huwag kang gagawa ng mga imahen at huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin. Kaya pag binanggit natin ang unang utos ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin, Exodus chapter 20 verse 3, nakapaloob na po dyan. Yung huwag kang gagawa ng ribulto nila at huwag mo silang yuyukuran o sasambahin. Kaya hindi ho magulo ang 10 Commandments na makikita natin sa mga patio, sa mga harap ng mga parokya, ng mga simbahan. Eksakto po ang bilang na kalalabasan niyan sapagkat yan po ang tama na pag-iisip para malaman natin ang 10 utos ng Diyos. Una, I am the Lord your God, thou shalt not have strange gods before me. Pangalawa, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pangatlo, remember to keep holy the Sabbath day. Ika-4, honor thy father and thy mother. Ika-5, thou shalt not kill. Ika-6, thou shalt not commit adultery. Ika-7, thou shalt not steal. Ika-8, thou shalt not bear false witness against thy neighbors. Ika-9, thou shalt not covet thy neighbor's wife. At ang ika-10, thou shalt not covet thy neighbor's goods. Sakto po, mga minamahal na taga-subaybay. 10 ang utos ng Diyos. Pag hiniwalay natin, yung huwag kang gagawa ng imahen, pag hiniwalay natin yung huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, lalabas po, sobra sa 10 ang utos ng Diyos. Kung ito po'y ating chronologically gagawin na ganon. So mga ginigiliw kong taga-subaybay, walang dapat ikagulo. Bakit? Sapagkat klarong-klaro po ito ang kabuuan ng 10 utos ng Diyos. Ngayon, may atake pa ang mga hindi natin kapanalig, ang mga kaibayo. Sasabihin nila na, bakit ang mga Katoliko
Ang liwaliwanag ng utos, huwag kang gagawa ng ribulto. Bakit kayo may mga ribulto? Actually, alam ko meron na tayong naging pagtatanghal na ganyan. Siguro hanapin niyo po sa ating page dito sa Emmanuel ETBN, Emmanuel TV Network, makikita niyo ang sagot. Pero para mas magselyuhan natin, atin pong basahin ang official teaching ng Catholic Church number 2132. Ano po ang sabi ng ating pananampalataya para maging eksakto po ang ating maging sagot? Ito po ang ating Catechism of the Catholic Church. Ibig sabihin po, official teaching ng ating simbahan. Ang sabi po, 2132, ang pamimintuhong Kristiyano ng mga larawan ay hindi labag sa unang utos na nagbabawal sa mga idolo. Sa katunayan, ang dangal na ipinatutungkol sa isang imahen ay nauuwi sa modelong inilalarawan. Ang dangal na ipinatutungkol sa mga banal na imahen ay isang mapitagang larawan, hindi pagsamba na tanging ukol lamang sa Diyos. Alam na alam po ng Catholic Church yan. Alam ng mga matitinong Katoliko, may isip na Katoliko, na ang mga imahe ay hindi Diyos-Diyosan, na ang imahe ay hindi sinasamba. At napaka-unfair pag sinabi mong ang larawan ng Panginoong Yesus ay Diyos-Diyosan. Napaka-unfair pag sinabi mong ang larawan ng Birheng Maria ng mga banal ay Diyos-Diyosan. Sapagat alam natin, isa lamang ang Diyos, ang sasambahin natin ay ang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. 10 utos ng Diyos, ingatan natin at pamuhay natin sa ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating pagtatanghal. Lagi po ninyong tatandaan, ipinapaalala natin, ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Ako po si Brother Marco Evangelista. You're watching ETVN Philippines.